pwede mang delay ng buff. So Faramis, third pick para dito sa side ng Aurora MLBB. It's a good answer. It was either the Faramis or the Valentina para at least may copy sila ng Primal Wrath or the Implosion. Tapos magbaba ng Valen. Oo, magbaba ng Valentina. Kasi better option actually, yung pinili nila, yung Faramis. Ang kailangan nilang nila isipin dito is yung Valentina at Lilia na madalas din gamitin ng F-top. Pero yung Eve nga din eh. Actually, baka Eve, Valentina yung tanggalin ng Aurora dito. Tapos kumuha ng Lilia tong F-top. Oo, and alam mo, no, yung kung ganun man yung gagawin ng Valen. Eve siguro yung second niya. Parang ang gandang response on kasi for FNOP, pwede nilang puruhan yung gold lane. Knowing na kahit may matira kay Doming, pwede silang mag-respond agad. Moskov or Claude. Mauna rin kasi sila eh. Harith. Honestly, parang mas magandang palustin nila yung Eve over the Lilia kasi baka mamaya malugi sila sa late game. And also, parang mas okay na link ka kalaban mo Lilia kasi yung Lilia may black shoes eh. Oh, tsaka yung parang biglang set, tas pang zone mo rin kasi siya. But anyway, speaking of the zone, yung Cho dito ni Renny J, pag siya yung gumagamit is pantay yung kanyang win rate. So, win-loss 2-2. At pwede siya gamitin ni Edward na I think, sino ba kalaban nila? Blacklist yung kalaban nila nung ginamit. Last game. Game 3 yun. Yung Bane ni MP the King. Yes. Right. Nung last day ng regular season. Correct. So, Arlot ban, by the way, for Fnatic Onyx Philippines, they're still lacking yung hero for Kelra and even the hero for Super Friends. Ina-expect ko dito na it's either Super Burst or grabbing Utility Mage. Super na super eh. No? Super Burst for Super Friends. Super Burst for Super Friends. Feeling ko talaga ano to, either Eve or Lilia. Or pwede nilang hindi nilang pansinin. Vexana. So Vexana, so may options pa dito, Aurora, Lilia. Ang dami pang options for FNOP for Super Friends. Sila nagtanggal nung gatot. Yeah. Alam mo, medyo super wild and hindi ko alam kung mangyayari. What if magsisilyon ulit si Super Friends? Oh, pwede. Why si Cillian Melissa, no? Yeah. Oo. Actually, maganda siya. If you're up against sa Faramis, habang naka-Spectre state, bigla ka mag-bat. Oo. Kahit yung bat space mo, pwede mo pag-zone eh. Ang hirap na nga patayin yan eh. Dati yung pag-link at may Sicilian, parang nag-e-enjoy ka patayin yung Sicilian eh. Ngayon kasi yung clock, ang kunat na ng Sicilian. Ang duga-duga. Alam mo, nagkaroon ng time na niya. Hindi binubuan ng clock, di ba? Kasi nawala siya sa mga... Parang dapat tank na lang yung gumagamit. Tsaka nawala yung combo ng clock Tranchon. Oo, ngayon hindi clock standalone item na kasi yung clock, tapos yung passive ng Elegant Gem na may bonus HP. So depende kung anong gustong gamitin, anong pero gamitin ni Prince. Aurora or Eve or Lilia. Tapos Ruby, no? Ruby Goldin. Ruby or Melissa. Ruby or Melissa, honestly, sounds nice. Pagka ganun, wala na talagang hingahan kasi grabe yung crowd control nila. Akala ko kung ano nangyari sa yung pala, yung walang hingahan. Pwede rin naman yung Fanny. Yung Carry. Ba't saan galing si Fanny? Yung Carry, para at least may shred sila kay Terizla. Ang problema na ng Fanny kasi may Faramis. So I think mas safe dito yung mga AoE damage heroes. Like, again, yung Claude, Eve, Lilia. Harith! Well, AoE din naman yan. So, Harith ang kanilang kukuhanin for this game? Wala, hindi na ito magsisicilian. Kasi ano? Lilia. Ayan na yung Lilia. And nakadikit pa naman din sa pangalan ni Super Friends. Yung Lilia way back season 10. Iba ang kanyang mga boba tea. Anong gold nila dito? Claude na nakikita ko eh. Claude. Late game, talaga kailangan nila paabutin late game. Claude or Carry. Bea kawawa sa Lilia. Kaya niya yung Harith, pero ang problema mo yung Tigreal. Yeah. Claude or Carry, parang mas Claude. So Moskov. Yun nga, Moskov ang kinuha dito ng side ng Aurora. Yun yung binanggit mo kanina, one of the winningest hero pagkagamit siya ng Aurora, probably for Doming also. Tiwala na lang din kay Doming para at least may macro advantage sila. Meron silang dalawang split pusher, yung Ling tsaka yung Moskov. Ang worry ko lang talaga dito is yung laning stage. Lamang na lamang yung Harith sa Moskov. And also, the moment na mag-clash na sila, sobrang lagkit ng lineup ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo nag-worry ako kung makaka-free hit ba si Doming ng like to the fullest potential. Tingnan natin kung ano ang magiging takbo ng ating laban. Again, for Fnatic Onyx Philippines, isang panalo na lang kanilang inaantay para ma-secure ang upper bracket final slot. Para naman dito sa Aurora, kailangan nilang manalo para ma-extend pa itong ating laban. Ano nga ba talaga ang mangyayari? Ano ang magiging resulta? Casters, pasok. Isang panalo para ma-extend ang kanilang upper bracket run ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines. Isang panalo ang kailangan naman ng Aurora to extend the matchup laban sa Fnatic Onyx. Sa pagpasok nating muli
kanino nga bang tadhana ang mas maisusulat? Yan ang mga katanungan na magkakaroon ng kasagutan sa pagsisimula ng game number 3. Kaabang-abang ito kasi dalawang hero na lagi nating nakikita noong mga nakaraang seasons ang maghaharap ngayon. Imagine mo may Lilia at may Faramis tayo na maghaharap. At ang ganda naman naging draft sequence natin, counter after counter after counter eh. At sagutan talaga. And even our panel kanina, di ba, na napapaisip pa sila kung yung Cecilian ay possible in the scenario even before other heroes were shown. Pero ngayon nga yung Lilia na naididikit pa rin talaga to sa pangalan niya ni Super Friends. Even way back season 10, kung di ako nagkakamali. And right now, sa kanyang mas improved version is makikita natin time and time again kung paano nga ba niya na ma-master ito. Pero si Rene J rin naman ay may show din naman na naididikit din sa kanyang pangalan. Baka Rene J to, dyan tumatak ang pangalan ni Rene J sa isang show. At pinapakita kagad dito ng Team Aurora, no? Sabi nila, pwede naman pala natin gamitin eh. Nagkasalubong si Kelra at si Demon Kite. Pero hindi nagkaharapan. Uwi na muna itong si Kelra. Parang anime opening eh. Nag-cross-spots muna sa umpisa eh. So mamaya pa ulit ang bakbakan. At Fnatic Onyx Philippines ngayon, medyo more on a slow and steady pace. Pero ang Aurora, they have the luxury to get this fast pick ng isolation plays, especially using or maximizing Renegades hero. Yeah, and ang ganda rin ng reaction dito ng Fnatic Onyx Philippines, no? Kumuha sila ng dalawang Purify para nga naman mapigilan yung mga plano dito ni Renegade na kumuha ng mga sipa-sipa niya. Ngayon, nagsimula na yung unang pagaw ng laban na ito, Demon Kite, Kirk, at si Kikong ay nandun sa may pit. Pero si Kikong nakakuha ng unang pagaw ng laban na ito. Abang! Si Kirk naman ay mamamatay. Netherrealm from UA. At nakabawi din ng isa itong si Super Prince. At si Brusco naman ay sumuro din. Kingcom, naku, pinagwawashing-washing na naman ang mga members dito ng Team Aurora at si Edward. Napakunat na talaga. Kaya lang ang problema ay wala na rin silang panapos doon. So atras na muna ang Fnatic Onyx at Team Aurora. Grabe din yung commitment dito ng Aurora. Even using Edward's penalty zone there. And nakita rin natin kung paano na naman kukuha ng kill ang Hitman! Ito na naman, testament ito eh. Parang na-miss talaga ni Rene J yung mga show picks. He's back! He's back! Diba? No pa nga eh. No. Diba? At ito talaga yung hinahanap mo no aura for Aurora. Kasi ito na nga yung pagkakataon nila, their chance to extend the match. Dahil nakita nga natin ngayon for Fnatic Onyx Philippines, for Game 1 and Game 2, kontrolado nila all throughout the round. Pero ngayon, mas kontrolado ang Sipa. Sila naman na makokontrol dito ngayon. Nagamit na rin yung Zaman Force. Tumama yung Spear of Destruction, pero atras muna ang Fnatic Onyx Philippines and Team Aurora. Medyo calculated din yung ginagawa nilang mga pagpasok dito. Nung hindi kumonekta ng maganda yung Sipa dito ni Rene J, matras na kagad sila. Pero dito si Kirk, Brusco and Super Prince as well. At sabi lang ni Kikong dito, okay, sige, trasan na natin yan. Balik na tayo sa mga panibago objectives. They're both showcasing their patience and discipline pagdating dito sa laban na to. Diba? Parehas silang mga straight A student. Pero sa ngayon, yung extracurricular, ititignan din natin. Paano nga ba yung magiging highlighted movements dito ng dalawang roamers natin? It's all about Brusco and Rene J's heads up. Or makikita ba natin yung sila yung mas mabibigla? Oo, magkaiba eh. Yung mundo ng dalawang roamers na pinag-uusapan natin. Yung isa single target hero, yung isa naman ay AOE and control. And yun ang ating makikita mamaya-maya kung paano papaganahin. Ngayon may sipa din itong si Rene J pero hindi niya tinuloy. Kasi nga naman si Brusco yung kanyang naabutan doon. Kirk ay nakahawak lang din dito sa may pagong. Si Kera ay nag-aabang. Ngayon 5v5 ang aga pa. 4 minutes pa lang 5v5 na. Grabe yung commitment. Nandali, pareho natin kupunan ngayon. And even Domeng is just on the vicinity. Nasa proximity pa rin siya na if ever tawagin mo siya, kaya pa rin naman niya. Ngayon, medyo lalayo din ng ibang mga miyembro. Nakikita natin ngayon na medyo si Demon Kite makakahabol pa rin naman. At yung Turtle ay 2 bars left under HP. Susugod na Aurora. Netherrealm, Kingcom nakakuha ng pagong na yun habang tumama rin yung Spear of Destruction. Ngayon, Tempest of Blade nagamit na rin ni Demon Kite habang may ipit din natin si Brusco. At mapapatay siya dito ng Team Fnatic Onyx Philippines. Si Team Aurora nagkakalituan na nga pa rin si Rene J. Ay tumatakas na nga rin lang. And si Edward ay umaatras. Si Kera at si Kingkong ang pumupuro sa kanya doon at napatay nga.
ng matagumpay dito ng Fnatic Onyx Philippines. Sinigurado nilang wala ng takas sa ngayon. Pero mas walang takas is going to be the turret onto the top lane. Yun na lang yung mas piniling trade-off dito ng Aurora instead of them being on the downside doon nangyayaring clash na yon. Nagkaroon tayo ng mga multiple pick-offs pero for the side of Fnatic Onyx Philippines, ito na naman yung napakabilis sa conversion nila. After a kill, after an objective, go tayo sa pag-push ng iba't ibang linya or iba't ibang sides natin. Top and bottom, pares covered agad ng Fnatic Onyx Philippines. Oh, ang dami na kasing nangyayari. Nakakalito na rin talaga pag tiningnan mo eh. Pero kailangan mong tutukan itong dalawang roamers na pinag-uusapan natin kanina. Yung mga sipa ni Rene J ay sobrang crucial sa pagpasok ng laban na ito. Naagawan pa. Hindi, nakuha pa rin ni Demon kahit habang nandun yung sipa. Na sumakto na. Ito yung hinahanap. Rene J nakakonekta rin ng isa. Habang si Bruce naman yun ang magiging putira nila. Nagamit rin NetherRealm. At si Demon Kite ay nakabawi na muli. 2-0-2 ang kanyang KDA. Sumama yung penalty zone. Habol kay Kelra. Ngayon ay ilabag na rin yung Zaman Force. Andito na yung reinforcement mula sa Fnatic Onyx Philippines. Pero makakaligtas din si Edward. It's all about the chances here for Aurora. Ginagrab na nila each and every opportunity na libre at maganda yung timing ng NetherRealm dito for UA. And after that, ito yung ginagrab naman ni Domeng. Just keep pushing on to the bottom side. Ngayon, mas papabor ang ilang mga aspeto pagdating sa mapa. Goldman yan, kill score. Hawak na to ng Aurora. Iba din ang ikot ngayon ng Team Aurora. No? Mararamdaman natin na may pressure na kagad sa early phase pa lang na wala nung games 1 and 2. Yeah. No? Sabi nila, okay, sige. Meron naman na tayong hero na kung saan ay kayang sumipa kung saan at kayang kumuha ng pick-off. Yeah. Pero ngayon, atras muna si Rene J and si Super. Uy, wait, Wow. may mga recalls na ganyan, Rene J, ha? Grabe naman talaga ang aura dito for Aurora. Pero bukod doon, syempre, ngayon, is more as a fast pace yung nagiging laro ng Aurora. Nilikod, oh. With the lights up, syempre, minsan, light travels faster than sound. Pero bago ka pa makasigaw ng tulong, nandito nga lang din ang timing nila Yui with the NetherRealm! Okay, tumama din yung Spirit of Destruction. King Kong nakakuha ng isa. Sipa din mula kay Rene J. Pero sapat ba yung damage sa mga members ng Team Aurora? Hindi! Kasi si Demon kayo nilaman tayo yung jumper. At double kill na kagad para dito kay Kera. Pakong ay nakuha pa ng Fnatic Onyx Philippines. Na-activate na naman dito ang pagsayaw-sayaw. Ang magagandang mapapangong movements dito para kay Kelra. At bukod pa doon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo agad ang natanggal na pick-off nila. And with that one clash, mapapabor na naman ngayon sa Fnatic Onyx Philippines ang ating mga numbers. Ang problema, wala rin uling purple buff itong si Demon Kite. Naging maganda yung simula ng Team Aurora. Pero right after nung clash na yun, nabago kagad bigla ang sitwasyon. Yeah. Nabasag yung Dory dun sa may bandang ibaba. Nakakuha sila ng magandang momentum. And yung top lane na ang magiging next sa target ng Fnatic Onyx Philippines. At maaga rin ang pagtatago at target doon ni Brusco. Pero bukod pa doon, ito yung team na hindi talaga sila pumapayag na tumatagal yung lead onto their opposing side. At Fnatic Onyx Philippines, 2.9k gold lead. At ngayon, pagdating sa mga Torres, sila din na may hawak ng kaalamangan. Wait lang. Pero nakikita rin naman natin na ngayon ay may konting amba dito kay Rene J. Nakikita niyan dito mga washing ni King Kong. Pero sa ngayon, they have to watch out sa mga surprise attacks dito nila Brusco dahil ito na yung pagkakataon ni Brusco na magkaroon ng mga surprise na implosion plays. Okay, folks from UA, naagaw ba? Ayan, naagaw yung orange buff doon habang si Edward. Sa likuran naman, si Rene J nag-aabang din. Si Demon Kite nakasilip. Conceal. Nagamit yung conceal ni Brusco. Inaabangan niya na pumasok. Itong si Demon Kite, marami mga na-expend na ulis dito. At si Edward naman, ang magiging punti niya. Nagamit na the force, yung NetherRealm. Ngayon tumatama Rene din J ulit. yung mga folks. And Rene J umatras with that Shulpo and Jet Kundo. Pero sabi ng Fnatic Onyx, huwag na natin patrasin si Rene J. Ang Superman family narito na. Pero tinamaan pa. Napa! Hanggang dyan ka na lang! Ang sigaw ng Fnatic Onyx Philippines kay Rene J. At ngayon, para sa Aurora, matatanggalan sila ng isa, makakadepensa pa rin naman. Wow! Pero nandito na naman ang bagsik ng Fnatic Onyx Philippines. Grabe mag-punish dito ang Fnatic Onyx Philippines. Kapag may mga something na nangyayari din sa Team Aurora, hindi pinapalampas. Hindi talaga. Lahat ng mga lugar, kanto, nilagyan ng CCTV dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kahit saan tumipi, rumikol, sinasabayan pa ni Brusco si Rene J. At nandito na naman muli sila
4 para sa 4. Dito sa may bandang baba, nilatag ang mga ultimates. Okay, Zaman Force, naghanap si Rene J na masisipa dito pero masyadong malayo. Demon Kai nag-aabang din ng pagkakataon para makapasok. Lord na nasa bandang ibaba ay maisasabay nila dito sa may bandang gitna. Tuloy-tuloy lang ang Fnatic Onyx Philippines at ang pagkapit ng Team Aurora ay nandun pa rin. Andito yung Lord. Mabilis pa rin naman matutunan makakadepensa dito ang Aurora. Pero ang hindi nila maasahan ay sabay-sabay na pala ang pag-angat dito ng mga minions ng Fnatic Onyx Philippines sa bayan ng dalawang jungle sa may bandang taas. Wala pa rin naman mapipitas. Pero sila Rene J dito, nakikipag-showdown, nakikipag-manuyobra lang dito sa Fnatic Onyx Philippines. Walang mababasag na Mr. Red. Pero para sa Fnatic Onyx Philippines, it's all about the patient game here para sa game number 3. Grabe, parang kanina lang nakikita natin yung Aurora sugod ng sugod, nakuha yung taas, nakuha yung bandang ibaba. Pero isang team fight lang, isang clash lang, na bago bigla ang sitwasyon at hindi na hinahayaan ng Fnatic Onyx na mabitawan nila yung lead, mabitawan nila yung momentum, mabitawan nila yung paghawak dun sa mapa. At ngayon ang Team Aurora, sila naman ngayon na naghahabol. Sila ang naghahanap ng kills, sila ang naghahanap ng trades dito. Kailangan nila mag-ready dito sa bagyong dinudulot sa kanila ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi pag may kulog at lightning, alam mong may paparating eh. May paparating. Alam mong may paparating, may nagbabadya. At ngayon lumalabas na naman ang mga kidlat dito sa mapa. Habang ang Aurora, ano ba ang pwede nilang pangsalag dito sa namumuong tensyon? Storm that's about to come na gustong inflict sa kanila ng Fnatic Onyx. Well, kung titingnan mo, no, isa sa mga crucial parts dito is si Rene J. Kailangan niya makahanap ng magandang kick, no, magandang sipa dito. Kaya lang ang problema lang na haharapin dito ni Rene J. Ang dami mga frontliners. Si Kirk, si Brusco, tapos yung dalawang potential na pwede mong sipain, naka-purify. So, wait lang! Wait lang! May naganap na off-cam kill, ladies and gentlemen. Okay, pansinin din daw natin yung dalawang junglers natin. Oo nga hindi kasi, sabi dito, Burrito at Ina, hindi nyo kasi kami pinag-uusapan. Pag-usapan nyo kami. Okay, yung pala ganun nilang dalawa. Ngayon, hindi man sila tanong ngayong playoffs. Pero yung palag nila sa loob pala ng ating mapa! Wow! At yung sipang attempt doon ay hindi naman itutuloy muna pero tumuloy sila dito sa may bandang baba. Fnatic Onyx makakabasag ng tore. Purify na rin. Implosion yung nagamit na. Habang yung Trinidad Red na nagamit na nga rin lang. Unti-unti bumabagsak. At Team Aurora. 3 na lang ang natitira. Ngayon may habol na matagaganap. At nakakuha pa rin si King Kong. Nakisa. Make it 4. Mabubuhay na nila makakalitong si Yue. Pero meron silang mga minions kasama pa doon sa may bandang itaas. Kakayanin bang i-end dito ng Fnatic Onyx Philippines? 2 ang nakaatas para sa depensa. At kumakatok na nga ang Fnatic Onyx patungong upper bracket finals. Fnatic Onyx Philippines secures the spot onto the upper bracket finals. Sweeping off Aurora. Grabe! Napakainit ng laban na ating natunghayan. Umulan ng napakaraming recalls. Pero sa huli, ang super family ang nanaig. The Sonics are going wild. Kasi ngayon ay tutuloy ang Fnatic Onyx Philippines sa upper bracket finals. Nagdiriwang ang mga Sonics. Nagkatotoo ang prediction din kanina nila Hito. Ayan na hindi nga sasayaw muna. Pero syempre, matindi rin naman ang naging, sabihin natin, naging laban doon. Hindi rin naman naging mabilis, hindi rin sobrang naging one-sided ang game number 3 na yon. Nakita natin yung attempt and of course, the improvement from Aurora. So everyone, let's give it a round of applause. Once again, Aurora! Hindi pa tapos ang kampanya ng Aurora MLBB. Makakaharap nila bukas ang Blacklist International. Naku, magiging matinding laban ito. And that's it. Pero syempre guys, our match winner for the upper bracket semifinals, we have Fnatic Onyx Philippines. And to hear more sa kung ano nga ba tumatakbo, ano ba yung mga naging mindset nila sa pagpasok dito sa semifinals, makakapanayam natin sila kasama ang ating host na si Miss Mara Aquino. Ladies and gentlemen, Fnatic Onyx Philippines will be going to the upper bracket finals. Congratulations! Kaura, ito talaga yung perfect example kung paano nyo ipapunish
ang inyong opponent. Complete domination. Talagang pag nakita to ng mga taga-ibang bansa, kakatakutan kayo. In fact, you guys beat your own record. Kanina, I don't know if you know, game number 1, fastest game so far, 9 minutes and 34 seconds. So ganito ba talaga yung plano nyo? Be aggressive and finish the game early? Was this the plan all along? Sa ano kasi, pagiging aggressive, madalas sa kanilang apat nagsisimula eh. Kumbaga, sa first turtle, doon nagsisimula yung mga aggression. Kaya minsan nakikinig lang ako eh. Bahala na sila dyan. Basta galingan na lang nila. Pagkatapos ng game 1, alam nyo ba that you beat your record? Hindi. So you just went on all along, hindi kayo nagulat na, uy, parang ang bilis matapos nung tinalo natin sila just like that. Wala, hindi man po namin iniisip yung ganun eh. Basta iniisip lang namin na lalaroin namin yung game. Alam nyo, nakakatakot kayo. With what you're showing, nakakatakot talaga kayo. Ito naman, para kay Super Friends. Super Friends. Ito ang lineup, ito ang koponan na finally dinala ka sa upper bracket finals. Anong masasabi mo tungkol dito sa Super Family na nabuo nyo ngayong Season 14? Masabi ko lang masaya kasi nakalagpas ako sa first round exit. At masaya kami talaga para sa'yo. And now it's time to announce our MVP. Let me hear it from you. Sino? Let's take a look at the screen. Ay, narinig ko dito. Brusca! MVP! You're heading to the upper bracket finals. Express mo naman sa kanila yung tumatakbo sa isip mo at anong gusto mo sabihin sa supporters. Feel ko lang parang iba yung laro ko ngayon. Kasi nanonood yung girlfriend ko doon Nanonood si girlfriend! O, shoutout kay girlfriend! So may girlfriend buff ngayon. Apo. Nagdagdag. Apo. Okay, anong gusto mong sabihin kay girlfriend at sa lahat ng mga girlfriends na sumusuporta sa mga teammates mo? Maraming salamat sa... hindi ba? Thank you so much sa pag-support sa akin kahit na na-down ako. Nandiyan ka pa rin na sumusuporta sa akin. Bakit ka nada-down? Parang kasi nung pagka wala ako sa RRQ, parang na-down ako Tapos siya yung parang nandyan yung para i-cheer up ako. Kasi taga Indonesia po siya Bumiyahe po siya kahapon. Wow, taga-Indonesia pumunta dito para lang sa'yo. Apo. But you know what? You're in a much better place now because you are going to the upper bracket finals. And now, na-curious ako kay girlfriend pumunta dito sa Pilipinas para panoorin siya. Now it's time to announce our lucky fan that will get 5,000 diamonds. Come on up! Ganyan talaga dito sa MPL Philippines, namibigay kami ng diamonds para sa ating lucky fan. And now, kilalanin natin siya. Hello! Ano pong pangalan natin? Lonnie, Lonnie! Sino po dito ang paborito natin manlalaro? si Brusco. Oh, magkatabi kayo. Okay, alam mo sabi niya na down daw siya before. So anong gusto mo sabihin sa kanya para mag-cheer up siya? Let him know how much you idolize him. Galingan mo lagi kasi para makakuha naman kayo ng lalo si Kelra ng Corona. Saka wag kang ma-down kasi maglalaro ka pa sa M6. Salamat po. Great prediction! Anong gusto mo sabihin sa kanya at sa mga supporters? Maraming salamat sa laging pag-suporta sa amin kasi parang ngayon ko lang din na-experience yung ganitong may sumusuporta pa pala sa akin. Kaya maraming salamat. Congratulations! I'll take this mic. Pwede kang magbow with the team and take a walk with them. Fnatic Onyx Philippines, you may now take your bow and take your walk of victory! What a dominating match from Fnatic Onyx Philippines! Not only was it a sweep, but they beat their own record. Fastest game at 9 minutes and 35 seconds, 34 seconds. Pero syempre, i-breakdown natin ang ating game number 3, so babalikan natin ang ating panel. What you gotta say, Pasok?
And with that, we have another team na magsasecure ng kanilang upper bracket final slot. And it's gonna be Fnatic Onyx Philippines. Congratulations, Fnatic Onyx, dahil another record na naman para dito sa ating series. At ginugulat nila ang lahat sa kung ano pa ang kaya nilang gawin. Grabe, 3-0 na sila. We keep track of the record. 3-0 na ang FNOP. Tsaka ang masabi ko na lang, alam mo, at this point, kabahan na yung ibang bansa. Yeah, that gameplay from Fnatic Onyx Philippines just goes to show na yung 1.5 weeks break, wala yun sa kanila. If any, it made them stronger. Na parang to me, mas polished yung galaw ng FNOP ngayon. Yeah, tsaka nakita natin yung pagiging henyo talaga ni Kelra sa gold lane. Untouched siya dito sa game na to. Yung mga adjustments din niya. Even ng game number 2, yung PYT 1-1. In this game, alam niya na hindi na kailangan lanean talaga si Domeng. Immediately going with his teammates para makapag-apply sila ng pressure ng mid-game. Yeah, nalugis sila ng konti dito sa Aurora. Nakahawak na 1.4k gold lead yung Aurora. Pero again, nung nag-group up na dito yung FNOP, doon na naman pumasok yung kanya-kanyang trabaho na naman na yung targets sa papatay nila, yung spells na kailangan na ilalabas sila. And tulad nga ng pinag-uusapan namin ni Auntie kanina, parang walang pipigil sa Harit. And sagad-sagad yung paggamit ni Kelra nung hero na yun for FNOP. Grabe din no? Yes, siguro isa sa mga parang possible na makapagpaproc ng kanyang Purify ay yung Cho. But then, after that, kaya pa din niya mag-dash in, dash out and makapag-dish out ng mga malalaking bolang kristal na binabato niya. Kaya nahirapan gumalaw yung Aurora MLBB because at the end of the day, yung primary source of damage nila, talking about Kelra, hindi napipigilan. Oo, tsaka parang yung sa highlights natin, nakita natin na supposedly yung concept kasi dito ng Faramis for Aurora is longevity nila sa teamfight. Kaso kasi kahit tumagal sila sa teamfight, parang lacking in terms of damage against dun sa heroes ng Fnatic Onyx Philippines. So, wala din sila menos ba dun sa kalaban nila? Kumbaga, din kasi, yung position kailangan intindihin ni Domeng, yung Ling, alam naman natin, sakit ng Ling even before pa